magandang gabi po sa ating lahat. Bagay ko lang po yung 70 weeks of Daniel na nasulat dito. Ang source nito kay Ronnie Mellevo, yung topic. Mababasa po natin sa Daniel chapter 9 verse 24. Sabi dito, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, and to bring everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. So dito po na-mention yung 70 weeks. At yung 70 weeks, nagsimula po siya simula 538 BC hanggang 606. BC, equal po yan sa 68 years. Dito po sa Daniel chapter 9 verse 2, Daniel chapter 9 verse 2, sabi dito, in the first year of reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. No? Ito po yung time na kung saan nabasa ni Daniel yung book ni Jeremiah na kung saan 70 years bago ma-desolate yung lugar nila o bago sirain. Sa Daniel 9:22, sabi dito, and he informed me and talked me with me, and I said, O Daniel, I am now comfort to give this skill and understanding. So, sa Daniel 9:22, dito na po binigyan ni Angel Gabriel yung paliwanag sa panalangin ni Daniel sa Daniel chapter 9 verse 2, na kung saan pagkatapos niyang mabasa yung prophecy, nagkaroon nga siya ng takot at nanalangin siya para dun sa bayan niya. Kasi si Daniel, nasa lugar siya nung tawag dito, nakaktif sila nung Babylon, from Judah to Babylon, kaya nanalangin siya para sa bagay na yun. At yung 70 weeks, nahati siya sa tatlong segment. Yung una yung 7 weeks. Seven weeks yung una, tapos yung number 2, 62. Then last, yung 1 week. Yan. Yung unang division niya, sabi dito, yung 7 weeks equal siya sa 49. Ito. 1772 kasi equals 49 yung calendar ng mga Hudyo. At sabi dito, first division of 7 weeks period, ito yung time na kung saan ginagawa nila yung templo nila o yung muli nilang tinakay yung templo nila dahil sa pagkawasak. At sabi dito, reconstruction era was to be one of troublous time kasi yung time na to nasira yung yung templo nila. At sabi dito, the Jews enemies had harassed them in early day, no? Kung saan, habang tinatayo yung templo nila, habang ginagawa nila yun, yung isang kamay nila may hawak na pala, yung isang kamay nila may hawak na sandata, kasi kahit anong oras, pwede silang lusubin yung mga kalaban nila sa paligid. At pangalawa po, yung pangalawang segment, yung 62 weeks, ito naman yung equivalent ng 434. 434 years.
Yan. Kapag dinagdag po yung 49, ang kalalabasan niya, 483. So, may 1 week pa po silang natitira. Yan. At yung 1 week, yung last, yung third na yan, yan yung salvation na kung saan papunta na dun sa mga Hudyo. At yung 70 weeks, nagsimula yan sa time ni Moises na kung saan inutos niya yung commandment na every sabi dito, the law of Moses commanded the Israelite to acknowledge every 7 year as a sabbatical year. Ibig sabihin, sa panghuling nila, yung last na yung 7 day, ipapahinga nila yun kada taon sabi dito. At ang ginawa ng mga Israelita, imbis na ipahinga nila yung lupa para siyempre tumigil ng Diyos na utos kay Moises, hindi nila sinunod yun bagkos patuloy sila na nagtanim o nag-ani ng mga palay. At binigay sila dun sa kaaway at unang sumakot na sa kanila yung Babylon Empire na kung saan mabasa natin sa Daniel chapter 2 verse 37. Daniel chapter 2 verse 37. Thou, King, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory. Verse 38. And wheresoever the children of men, where the beasts of the field, and the parts of the heaven hath he given into thy hand, and hath made thee rule over them all, thou art this head of gold. So, yung unang empire na sumakot po sa kanila yung Babylon Empire. Yan, Babylon Empire sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. Yan, may interesaan po sa... Yan, at sabi dito, yung gold, tinipo siya kay Nebuchadnezzar, siya yung head na kung saan nakikita natin siya yung lion, yan, simula po sa 606 BC. At kung saan, bakit siya tinipo sa lion? Kasi mayroon siyang bilis na lakas na manakop, no? At tagal na sinakop niya na sa pagsakop niya sa Jerusalem, umabot siya ng 50 years yung tagal niya. At sumunod dyan, nasa picture yung Medes at Persia, no? Bronze. Amen. O 539 BC. Under po yan sa dalawang hari at nauna nga si Cyrus, then sinunda ni Darius sa time na ni Daniel. Mabasa po natin sa Daniel chapter 5 verse 28. Sabi dito, verse 28, Paris the kingdom is divided and given to Medes and Persia. So, yan po yun. Verse 31, and Darius the Median took the kingdom being about 302 years old. So, ang tagal nung sakop po nung Mede Persian is 200 years. 200 years yung niya, tagal. Tapos, tinipo siya sa bear. At kung makikita po natin dun sa bear, yung sa drawing na kasi, siya eh, mayroon siyang kagat-kagat na tatlong, sabi yan, raids, na tinipo yan sa tatlong bansa na nasakop niya yung Jerusalem, yung Babylon, at yung Egypt. Then yung pangatlo po ito na yung tawag ito, brass, under naman to, yung Greece from 331 BC. Sa panguna naman yan ni Alexander the Great. Yung sakop niya, hindi siya ganun kalaki kasi umabot lang ng 178. Yan.
178 years lang yung tinagal nung pagsakop niya. Yun. Then last na sumakop sa kanila, ito na yung titipo nga yung iron o yung leg na type. Ito yung Roman Empire, no? Ang sulat dyan, from 30 BC, nawala. Yung 30 BC, at yung tagal na sinakop niya is ano? Walang kumukontrol dito. Balik lang from there, tsaka there. May sinusulat siya. 160 years. May balik kapag maganda yung picture. Yan, hanggang dyan lang yung, yung tagal na sinakop niya. At dagdag pa dito, meron pa siyang yung sabi na kababa niya yung bakal at putik na naghalo na yun yung revived Roman Empire o yung iron and clay na tinutukoy. Yun lang, ito lang muna. Baka may tanong sila kasi may 5 minutes pa. Stuck.